Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Wednesday, March 4, 2024 at laglag yung yung galawan dito sa index natin. Laki ng drop natin. So, hindi ko sure kung galing to sa sa gera kasi ilang araw na may gera pero biglang nag-drop yung index natin ng negative 2.13%. Tapos yung 1 billion, 1.5 billion kahapon, lumabas din po siya. Ayan, negative 1.3 billion net foreign sell. So medyo hindi pa ako kabado kahapon kasi nga more than 10 billion, di ba? Sinasabi natin na net foreign buy ng ating market. Pero ba't ngayon? Biglang lumabas yung 1.3 billion. So may negative sentiment yung market. So iniisip ko, kung gera siya, ilang araw na nga may gera, bakit ngayon lang siya biglang nag-react, di ba? So umakyat pa rin naman sina yung mga oil natin, itong sina Petron, pero majority ng mga stocks natin ngayon is naglaglagan siya. So hindi ba related to sa impeachment case kay BP Sara? So yun yung malalaman natin bukas kasi kung titignan mo yung galawan ng US market, nagba-bounce na siya. So may konting bounce na yung kanilang futures. Pero syempre kahapon nalaglag sina European saka Asian markets, iba. So naglaglagan. Pero ngayon bumabawi na rin si European stocks. Kanina laglag pa rin yung Asian markets. Malakas din po yung drop ng Asian markets. More than may nakita tayo na halos 3% kanina. So silipin natin 'yan. So baka okay, hopefully hindi doon kay BP Sara yung yung pinag-uusapan natin dito. Kasi kung gera related lang siya, so kung magbabounce yung US market natin mamaya, may bounce din yung market natin. Pero may something dito na ininda yung market natin kasi medyo malaki nga po yung negative na drop natin for today's trading. So, pero opposite naman yung nangyari sa bandang crypto. Kung titignan mo si cryptocurrencies, biglang umakit siya ng 70K na sa 71 kanina no sinilip ko si Bitcoin. Okay? So, bloody Wednesday yung galaw natin kaya yung mga majority na mapag-usapan natin dito is puro drop. Especially sa mining stocks, di ba? So, naglaglagan din po sila. Okay? So, nanguna sa lista natin si Apollo. So, yung penny stock natin siya yung gumagalaw. Another 14.29% paldo yung mga Apollo traders natin. So, meron siyang 10.4K net foreign buy. And then, si Petron Corporation, packet pa rin siya, 6.06%. And then, meron siyang 366K net foreign buy. Felix Mining, ito na yung mga laglag, minus 10%. So 8.72 million net foreign sell. Plus, alam ko ba, arangkado na to. Laglag naman, 8.33%. So nag-drop po siya. So hindi ko nakita yung net foreign na sell niya o buy. Tapos Lepanto, negative 8.1%. So mga mining stocks yung isa sa tinamaan. And then si GGS, ganun din. Negative 6.61%. Pero meron siyang 30.56 million net foreign buy. Okay? So 1.3 billion net foreign sell. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung bibili mo. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader YouTube channel para updated ka sa reviews natin. Subscribe ka lang or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat po doon sa mga viewers sa market. Company reviews, very bad yung mga review natin ngayon. Profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamental yung mga risk management, and then basic learnings po dito sa market natin. Then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. Double check mo na lang. And then sa social media, Facebook account na Palabi Trader or Facebook page. Pili ka na lang po para updated ka. Okay, tapos sa Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, check mo na lang po. Tapos sa Twitter, so tignan natin yung mga na-post natin dito. Alam ko meron ng summary. So, asa ba yung pinaka-summary muna natin? So, ito yung closing natin. Tignan muna natin to. Meron na yata si Philippine Stock Exchange eh. So, si ICT, ito yung mga kumita lang for today na big caps yan. Konting-konti lang. ICT, 0.85%.
San Miguel 0.46, Emperador 0.13. So halos lahat pala lumagapak for today. So tapos yung mga nuna sa laglagan, yung mga top notcher natin last time, Plus minus 8%, si GGS minus 6.6, URC minus 5.5, ang lalaki. CNPF minus 4.7%, si BDO minus 4.47, tapos si AREITs minus 4.3%. So halos 3% karamihan mga laglagan dito sa mga majority ng mga stocks po natin. Okay. So, very bad. Tapos, andito yung pinaka-summary. So, tingnan natin yung mga tinamaan. So, 1.3 billion net foreign sales. So, 10.8 tayo kahapon. So, mga 9.5 billion. O, siguro approximately nasa 9 billion ulit yung net foreign buy na binibilang natin dito sa markets po natin. So, pinakatinamaan, so makita mo dito si mining and oil minus 6.37%. So, dapat, di ba, iniisip natin, mining and oil dapat yung umarangkada ngayon kasi very uncertain yung yung market natin. Pero bakit? Lahat is affected. Ayan. Finance minus 3%, si property minus 2.49. Ang naiwan lang dito si services negative 0.56%. Pero lahat sila mapula yung mga indices po natin. Okay? So ibang balita, top line, business reported 20% rise in 2025 net income. So maganda rin yung kanyang earnings pero drop din yata siya ng 5.81%. ICTSI 2025 profit tops 1 billion US dollar. Ayan, so kaya hindi bumabagsak si ICT, foreign funds bought, AUB, China Bank, East West, Maynilad, Petron, Monde, Costco, si Emirates, Converge, Now, Cebu, ICT Mac, STI Web, Pure Gold, Upson, APX at saka CAT. So Bloomberry indirectly subsidiary completes the merger of its casino business. Saan kaya to? Doon sa Korea to, no? Jeju San Hotel and Casino. Okay? Tapos foreign funds sold, BDO. Ito yung sinasabi ko pala, Philippine Panel Boats, BP impeach bid sufficient in substance. So bantayan din natin yan kasi politically motivated yung di ba? Yung magiging sentiment ng market. So kaya ako, gera o si BP Sara yung pinoproblema ng market natin. Foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, DHI, ASEN, AP, CRECF, GEN, CNPF, DNL, Emperador, ABA, AC, Aboites, EGI, Ali Erit, CLI, Globe, Tel, Bloom Plus, Robinsons Retail, Wilcon, ICB, LCB, OGPPX at saka CPXP. Ayan, so grabe yung laglag na market natin. First up, isa lang yung berde dito, San Miguel Corporation, pero 0.38%. Ayan, so andito pa Sinaplas kanina, 4% lang. So kanina, nagtakbuhan na. Ayan, so pero tingin naman natin, tingin ko lang personally kung mag-bounce yung US market kagabi, kahit pa paano may konting bounce din dito sa market. Pero very bad nga kasi from 6.5, di ba? Nag 6.3 ulit yung galawan ng index natin. Jollibee Foods Corporation announces the board is evaluating the planned initial public offering. Meron siyang good news. Highlands Coffee in Vietnam. ASEAN Retail Electricity Supply Unit enter supply agreement. Petron sales volume for 2025 plus 3%. Okay? So Plus has begun funding Hong Kong listed International Entertainment Corporation. So ito na yung niya, di ba? Yung kanyang hotel casino, di ba? Ito yung pinag-usapan natin last time. Meralco announced a 3% sales growth. De La Salle is shifting Laguna campus to 100% ASN daw gagamitin. Petron, massive 84% jump in 2025 net income. So good news para sa mga malakas yung loob na bumili. Last time sa breakout, SMPH, the meetings and exhibition arm reported, okay, marami siyang events. SMX recorded 10% growth. So ito na yan. Maynilad, Airmark, 7 billion to cut water losses. MREITs, up ba siya drop siya ng fourth quarter, minus 54%.
DHI, under its new controlling shareholder, Montisor it intends to pivot into mining sector. Ayan. So may shifting pala siya. Ito yata yung catalyst natin bakit siya pumitik kahapon. Maynilad is earmarking around 7 billion for each initiatives. Jollibee ulit. So ito na yun kay Jollibee. Petron ulit. Meralco. Energy sales volume to grow by 3%. Maynilad. Yan pa yun. Share buyback, SMPH Fruit at saka si OPM. Okay? So wala akong summary ng galawan sa US market kagabi. So, patalastas po ulit yung mga gusto ng guide. So, tama-tama, sabi ko sa inyo, kaka-start pa lang ng March. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, double check muna na po yung mga nakalagay dyan. Punta tayo dito sa index. Grabe yung laglag ng ano, ng index natin, no? Akala ko medyo okay na tayo ng mga ano nakarang araw tapos bigla na namang nag-drop yung galawan natin. So malaki kasi lumabas eh. Binomba tayo ng 1.3 billion kahapon. 1.5 lumabas naman ng 1.3 billion. Ayan, shock sa ano to eh. So market natin. So very bad. Ako, mukhang magsa-sideways na naman yung ano yung market natin. Ang bagal na nga ng galaw tapos eto pa. Ayan. So mukhang magdo-double check tayo dito sa 6,200 kasi biglang nagkaroon ng broken o nagkaroon ng breakage dito sa galawan ng market natin, no? Ayan, no? So, na-break yung pinaka-support natin na sana ascending triangle formation. So, parang trap yung breakout, false breakout. Yung nangyari dito sa 6,500 level natin. Okay? So, below tayo ng RSI 50 and nagbe-breakdown yung galawan ng MACD formation natin. So, bumabalik tayo dito sa bearish part ng ating index. Very bad. So, 6,300 minus 2.13% and 1.3 billion net foreign sale. Okay? So, silipin na lang natin yung mga winners na may volume. Apollo, ang ganda ng galaw. Oh. Mukhang makakalaya na yung mga nandito sa 0.01. Ha? So, nag-close 14%. Sino pa? Si Lode, 6%. Magantong si Lode. 1 million lang. Tapos si Baita walang volume. Sino pa? Hanap na lang tayo may volume. Mga penny stocks pala yung ano, mga umakyat dito. No? BLC, ay umakyat din siya. 1.85%. So, tignan mo yung kasunod na Verde, 1% lang siya. Okay? So, ibig sabihin, majority ng mga stocks natin nandito sa pula. So, DHI pala yung nanguna dito sa ano, ayan. Hindi ko nakita to ah. Nakita ko siya kahapon ngayon, hindi ko siya nakita yan. So, minus 18%. Okay, nagtakbuhan na. Trap din siya. Felix Mining, minus 10%. So, pero kung sisilipin mo yung ano, silipin natin yung gold lang saglit para makita natin siya. So, nagbabounce na siya eh. Pero kanina umaga, syempre, ito yung makikita mo. So, ito malaking red candle na to ay bumabalik. So, tignan natin bukas. So, mukhang panalo yata yung mga namumulot ngayon ng ano mga mining stocks natin. At last, minus 8.98. Ito, lakas din ng ano eh. Breakdown, C+, minus 8%. Hopefully, balik tayo bukas. Kasi lalaki ng mga drop eh. Lipanto, 8% din yung drop. Okay, bagal ng ano. Internet natin, ayan, kinain na niya lahat ng ano, ng gains. PXP, yung kahapon din, pinag-usapan din natin siya. Drop din siya ng 7.14 pero umakyat pa siya. Oh. Nanundo siya ulit dito. Oh. Hindi natin pag-uusapan ngayon si PXP. Nanundo, ayan, nakalaya na yung mga ano, naiwan last time kung mabilis o nakaset yung take profits mo dyan. Si GGS, nagulat din ako kasi nag-breakdown din, no? 6.6%. Bloomberry, minus 6.57. EPX, minus 6%. So, laglag nga lahat ng mining stocks natin. Okay? Risky ba lahat ng stocks? Tapos si top na oil natin, kinain din niya, 5.81. So, biglang nagtakbuhan. SCP, tagal natin yung pag-usapan. So, drop din siya, 5.61%. Okay? Hopefully, bounce naman bukas kung maganda yung closing ng US market natin. Kasi kung titignan mo, yung galawan ngayon, futures, paberde naman siya.
Pero kahapon, ang drop lang nila 1%. Kaya nagulat ako ba't 2% yung ano eh, yung dinadrop ng galawan sa ano dito sa Philippine Market Index natin, di ba? Okay. So anyway, sa ngayon maganda naman siya. S&P Futures 0.19, Dow Futures 0.11, tapos si Nasdaq is 0.3%. Okay? Mukhang babawi mamaya. Ayan, si Europe. Ito nag-drop din ng 2%, di ba? Kahapon. Tapos makita mo ngayon, laglag din naman lahat ng Asian stocks pala. Oh. Okay? So hindi lang tayo. Pero bakit dito sa Korea? Grabe to, oh, tingnan mo. Nagka-crash yung ano, yung market nila, 12%. Oh, marami yata magtatakbo na for the coming few days. May balita ba dito? Wala eh. Middle East, yan pa rin, oh. Wala tayong mga bagong news dito sa market. Pero ito, ayan. So big news. Bigla nag 70K above si Bitcoin, no? 71K. Ayan, buhay na yung mga alaga natin. So malalakas, 5%, 6% yung ano, mga magandang galawan. So Bitcoin, 71K, Ethereum 2K, saan si XRP? XRP 1.4, BNB 650, tapos si Sol 89, nag 90 plus to kanina. Tapos si Dodge 0.09. Ayan, ito opportunity si Dodge. Kasi 0.09 pa rin siya. Okay? So ito yung mga galawan sa global market. Quick review tayo dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Apollo. Big time winner si Apollo natin. Ayan, so nag-breakout. Galing, no? Nag-plug formation siya tapos nag-bounce lang siya malapit dito sa MA9. Congrats po yung mga bumili. Ayan, so breakout yung galaw natin sa kanya. So ilang percent na yung inakyat niya. Panalo pala to. Oh. So more than 30%. Eh kung dito sa baba, halos 40% na yung inakyat nitong si Apollo natin. Okay, so mukhang manunundo na siya. Malapit na siya dito sa 0.01. Baka ito pa yung Bombay nila, no? Kasi hindi pa rin maganda yung ano yung galaw ng buong market natin. So kaya lang overbought na. So watch out na lang. Pero from the last 2 days, malakas nga po yung volume niya, 29 million na naman yung galaw niya for today. So naka-breakout siya and then nandito na siya sa malaking trading range natin na to. Okay? Congrats. Ewan ko kung may breakout pa pero mukhang manunundo dito sa bandang taas po si Apollo. So nag-close 0.088, 14% and then 10.4K net foreign buy. So yung walang makapitan sa penny stocks kumakapit ngayon. Kasi kung titingnan mo yung mga winners natin dito, mga penny stocks lahat yan, no? At least 5%, di ba? 3% yung mga galaw po nila. Okay? So, tingnan natin kung magre-retest tayo bukas or breakout dito sa 0.0095 kasi overbought na rin naman na yung price action natin. Okay? Next, Petron Corporation. So, panalo si Petron, no? Okay, nakabalik na. Matakin mo yun, no? Papalayain na yung mga 2023 na nakulong pa dito sa Petron natin. Grabe, no? So, lalagay ko na dito sa 3.85 kasi dito naman yung ginagalawan ng chart niya. From 3 o 3 pesos o 3.3 hanggang 3.85. So, hindi na kaya ito ng parabolic to eh. So, most likely, itong trend-based Fibonacci yung ano eh, yung magiging reference natin sa kanya. Okay? So, i-align natin. O halos sakto dito, no? Sa 3.89 kanina. Pero ito yung pinaka-range niya ngayon, no? Itong malaking trading range natin na to. So, congrats po yung mga nag-hold, panalo. So, overbought na masyado, no? Yung RSI natin nasa 86 na. And then, namigay pa pala siya ng dividends, oh. Laki. 4.79%. So, maganda yung optimism dito kay Petron natin. So, kung susundan ko to, parang ito yung sinundan nyo. Ayan, oh. Okay. So, support is 3.3. Congrats sa mga makakalaya ng 2023. Ah, tingnan mo, di ba? So, 3 taon yun nilampasan niya in just siguro ilang buwan din to, no? Last December hanggang ngayon na galawan natin. So, congrats. 3.5 yung closing, 6.06% up.
and then 366K net foreign buy. Okay? So dito tayo sa mga laglag. Hopefully mag-bounce bukas yung galawan natin. Felix Mining. So kinain niya yung galaw niya na ilang araw din na nag-try na mag-breakout sana dito sa 12, no? 11.97. Pero intact pa rin naman yung pinaka-trend ni Felix Mining. So, malay mo, ito yung retest niya sa support bago siya mag-try ulit dito sa malapit sa 12 pesos. Pero yung RSI niya, nag-below na rin ng 40. Hopefully, hanggang dyan lang yung galawan niya. And then, bukas yung pinaka-best na bounce ng mga stocks natin na to kasi malalaki po yung mga drop na galawan nila. Okay? So, tignan natin bukas. Okay pa rin naman yung MACD. Yung overall trend niya, kailan malakas yung drop for today's trading po natin. So, Felix Mining, minus 10%, nag-close ng 10.8. Solid na drop. So, minus 8.27 million net foreign buy. Okay? Next, yung mga diamond holders natin, plus, kinain yung green candle natin, bigla untog sa MA100. Okay? So, hindi lang naman ngayon eh. Hindi lang naman siya. So, marami sa mga stocks natin is laglag. So, balik tayo dito sa loob ng trading range natin. Tapos, tignan natin bukas kung meron siyang follow-up. Pero, not a good sign kasi nauntog siya ulit dito sa MA100 natin. Bale, nandiyan naman si Sir bumili ng 1 billion. Dapat inunti-unti niya, no? Yung 1 billion kasi one time siya bumili. So, hindi siya makakapag-average, diba? Pero anyway, so, ganun mag-invest yung yung mga executives natin. Okay? So anyway, nag-close 16.94. Hopefully may bounce bukas. Minus 8.33% and 47 million net foreign sell. Okay? Next, another mining stocks. Lipanto. Laglag din tayo. Nako, nagre-retest siya dito. Tignan natin. Ayun, na double top siya dito. Triple top. So, hindi na umabot dito sa 0.26 ulit. Hopefully bukas hindi yan mag-breakdown kasi yan pa rin naman yung pinakamalakas na support natin, MA100. Kaya lang medyo solid yung dalawang candle, di ba? May mga lumalabas sa kanya. So, nag-close siya ng 0.1930, drop din ng 8.1% and nag-bearish din yung RSI, nag-below RSI 50 level po siya. And then lastly, isa sa mga big caps na affected for today, GGS. Pero ilang araw na rin pala siya, no? Okay, so mukhang magre-retest tayo dito sa MA100. Hopefully pullback yung nakikita natin sa kanya kasi nag-breakdown. Ganda, ang tulis dati last time, no? Tapos ang tulis din ng pagkaka-drop. Biglang takbuhan yung mga traders natin. Ayan. So bearish yung RSI, bearish yung MACD, and then breakdown yung price action. So tignan natin, mali mo mag-bounce tayo malapit dito sa support levels natin. So nag-close siya 26.15, minus 6.61%, and then 30.56 million net foreign buy. Okay, so balik ako dito sa index. Nako, mukhang maglalaro na naman tayo malapit dito sa 6,000 level natin. Tingnan natin bukas, hopefully may bounce naman kasi nagba-bounce yung US market. So makita natin yung galawan niya mamaya or rather bukas. Okay po. So yun lang muna. Iwas tingin muna support kasi bloody Wednesday yung galawan. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, dito sa Crypto Koto, Facebook account na Palaboy Trader, tapos sa Facebook page natin, yung Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.